kayo. Yan. Ang title po ng ating pag-aaralan, may ballpen papel po ba kayo para naalala po ninyo? Nako. Next time po magdala po kayo para pag-uwi po ninyo, pwede nyo pong pag-aralan yung ating mga napapag-usapan. Kasi po, ang capacity lang ng utak natin, siguro mga 15 to 30 minutes, maalala mo yung napag-usapan, pero makalipas na yun, wala na. Pero may maalala ka mang kaunting-kaunti lang, pero kapag siya po ay hindi nyo talaga siya, kaya kailangan po talaga mas tumatatak sa ating memorya, yung habang nakikinig ay siyang isinusulat. Di ba lahat naman po tayo naging estudyante? Di ba? Merong mga estudyante na matindi yung photographic memory na kahit basa lang hindi mahilig magsulat, talagang pasok na pasok sa utak. Ay, kagaya ko pong mahina ang akin. Mas naaalala ko habang nag-memorya ay isinusulat. Sino pong ganun? Di ba? Nung kayo po tayo po yung mga nag-aaral pa, ano po? Pero ang kaibahan lang po talaga, na memorya nga natin, pero hindi naman tumatak sa ating, o kasi exam lang yan eh. Pero kapag totoong buhay na, iba kapag po gusto niyo po talagang mapalapit sa Panginoon, kailangan pag-aralan niyo pong mabuti kung paano po tayo mas mapapalapit sa Panginoon. Amen po ba? At ang ating pong pag-aaralan, gusto ko lang pong mamaya na po kayo mag-cellphone, mamaya na po kayo makipagkwentuhan. Saglit lang po tayo na pag-aaralan po natin itong napakahalaga. Yan, ang title po ng ating pag-aaralan ngayong gabi pong ito, ang takot sa Diyos ay simula ng karunungan, daan sa tunay na buhay. Yan, nakinig niyo po ba? Ang takot sa Diyos, ito po ay simula ng karunungan, daan sa tunay na buhay. Sabi po sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan. Saglit po tayo yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa salita mo, Panginoon, na patuloy na mabababa ngayong gabing ito. Hayaan mo, Panginoon, ang mga salita mo ay maging silbing tapak na magkabilay talim na siyang patuloy na wawasak sa lahat ng tanikala ng kaaway sa aming mga buhay. Ito na po ang panahon upang kami patuloy na magbago, lumakad sa kabanalan, at umiwas sa anumang kaguluhan at kasalanan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, patuloy ang mga salita mo na kanilang makikinig, Panginoon, ito ang magbabago ng direksyon ng kanilang buhay. At dalangin ko, Panginoon, hindi na sila madadaya ng anumang kaguluhan na nakikita ng aming mga mata. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. Gamitin mo po ako bilang empty vessel. Puspusin mo po ako ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Hayaan mo mga salita mo na nagmumula, Panginoon, sa iyo ang siyang pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng bawat isa, na siyang magiging ilaw ng bawat isa sa aming takbuhin sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yan, sabi po sa ating pong binasa kanina, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam niyo po ba, sa panahon po ngayon, hindi na po talaga tayo natatakot sa Diyos. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo kung takot sa Diyos yan. Pero alam niyo po ba, aminin man po natin o hindi, karamihan po ng tao ay hindi po talaga takot sa Diyos. Masakit man pong pakinggan, ang Diyos po ay parang pahiyas lang talaga natin, pero ang totoo, hindi naman talaga tayo takot sa Kanya. Sapagkat sabi po dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag pala tayo nagkaroon ng takot sa Diyos, nagkakaroon po tayo ng karunungan na nagmumula po sa Diyos, doon palang magsisimula na magkaroon po tayo ng karunungan. Pakaso sa panahon po ngayon, mas takot pa po tayo sa boss, mas takot pa tayo sa problemang ating kinakaharap, mas takot pa po tayo sa mga kahirapan na meron po tayong dinadanas sa araw-araw, pero hindi po tayo natatakot saan? Sa Diyos. Kadalasan, mas pinagtutuunan pa natin ng pansin, panahon, matinding oras, talagang sobrang stress natin, na talagang umiiwas tayo na magkaroon ng matinding problema. Pero pagdating po sa Panginoon, mapapansin niyo po may mga tao na masolusyonan lamang yung kanilang problema, kaya nilang pumatay,
kaya nilang ibenta ang kanilang katawan, kaya nilang gumawa ng masama para lamang masolusyonan ang mga problema na paparating sa kanila. Na mas takot pa sa problema, mas takot pa sa boss, na gagawin ng lahat, wag lang siyang matanggal sa trabaho. Pero bakit patungkol po sa Diyos, tila lahat po tayo walang takot. Hindi po natin iniisip kung anong mararamdaman ng Diyos, lahat po tayo ay kanya-kanya ng diskarte para lamang masolusyonan ng problema, pero hindi po natin iniisip kung ang Diyos ba ay masasaktan sa bawat desisyon na gagawin natin. Amen po ba? Pero tatandaan po natin na hindi man natin nakikita ang Diyos, hindi po ibig sabihin na hindi po siya makapangyarihan. Ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siyang purihin sa Espiritu at katotohanan. Bagamat hindi man natin siya nakikita, pero sa kanya pong mga nilikha, ma-amaze ka na lang kung paano po sumisibol ang mula sa buto. Kailangan munang mamatay yung buto para magkaroon ng buhay. Diba? Kailangan muna siyang ibaon sa lupa. Kung mapansin niyo po, that is representation ng ating Panginoon na siya ay namatay at muling nabuhay. Kung mapapansin po natin lahat ng kanyang nilikha, pumunta ka sa pag ikaw ay nasa dagat, nasa bundok, nakikita niyo po yung lahat ng nilikha ng Diyos, ma-amaze ka na ang Diyos talaga ay totoo. Kahit ang mga matatalinong tao hindi maintindihan paano nabuo ang tao sa loob ng sinapupunan ng ina. Kung paano nagkaroon ng puso, talagang perfect na perfect. Sabi ng Biblia, we are perfectly made by God. Pero, ang problema, pagdating po sa pag-iwas sa kasalanan, mas mahal natin ang paggawa ng kasalanan. Mas mahal pa natin ang bisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pakikipag-away, basag ulo, droga, lahat ng masama, gustong-gusto nating gawin, sapagkat ang katotohanan po niyan, wala tayong takot saan? Sa Diyos. Kailangan po nating maintindihan, bagamat hindi man po natin siya nakikita, tatandaan niyo pong mabuti, ang Diyos po ay hindi lang po puro pag-ibig. Kaya may mga taong nananatiling tomboy, nananatiling bakla, nakikipagrelasyon sa kapwa babae, tatandaan niyo pong mabuti, nilikha lang po ng Diyos ay babae at lalaki. Hindi nilikha lang po ng Diyos ay ano po, si Eva ay para kay Adan at si Adan ay para kay Eva. Hindi pa pwedeng si Adan ay para kay Pedro. Hindi pa pwedeng mag-ispadahan yung dalawa. Tama? Na sinasabi ng mga tao na ang Diyos naman ay pag-ibig. Pastor, huwag kang manghusga. Diyos lamang ang pwedeng maghusga. Gusto niyo po bang bigyan ko kayo ng halimbawa na kung paano si Lord ay gumawa ng paraan para ipahiya ang mga taong matatalino? Nung merong babaeng nangangalun niya, binitbit itong babaeng nangangalun niya, inaharap kay Jesus. Nasusulat sa batas ni Moises na kapag nahuli ang babaeng nangangalun niya, kailangan siyang batuhin hanggang mamatay. Ano pong ginawa ngayon ni Jesus? Siya po ay gumuhit. Anong sabi po niya? Lahat ng walang kasalanan, bumato. Ay may mga hawak-hawak ng bato yung mga mga manghuhusga. Kasi tayo po, takot tayo sa manghuhusga, tama po ba? Na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng humusga. Pero kailangan nyo pong maunawaan, sabi sa John chapter 8 verse 32, katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kailan tayo magigising sa katotohanan kung walang magsasabi sa atin patungkol sa katotohanan? Tama po ba? Hindi naman tayo pwede magbulag-bulangan at magbingi-bingihan na nakikita mo ng mali, pero tikom pa rin ang iyong bibig. Di mo ba? Kaya nung sinabi ni Jesus, bumato ang walang kasalanan. Kasi nasusulat nga daw, kapag nahuling nangangalun niya, kailangan kang batuhin hanggang mamatay. Pero ano pong nangyari? Ang sabi ng Biblia, lahat po ng mga manghuhusga, sapagkat galit tayo sa manghuhusga, kanya-kanyang bagsak ng mga bato, ni isa walang bumato. Bakit? Kasi lahat ay makasalanan. Sino lang ang pwedeng bumato? Si Jesus. Pero ano pong sabi niya? Pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Take note po ha, ito po yung sinabi niya. At huwag ka nang magkakasala muli. Ang Diyos po ay pag-ibig, pero hindi niya pwedeng ibigin ang mga ginagawa mong pagkakamali.
Eh may mga tao kasi, dumami lamang ang kaibigan, niyayakap mo, pati mga mali nilang ginagawa. Kung tunay kang kaibigan, sasabihin mo ang katotohanan. Tama po ba? Hindi po ako galit. Pero yun po ang katotohanan. Kaya tayo, wala talagang tayong takot sa Diyos kasi ang alam natin, ang Diyos ay pag-ibig. Pero tatandaan niyo pong mabuti, ang Diyos man ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagpatawad, pero ang Diyos po ay banal. Kaya ang sabi niya sa kanyang salita, ako ay banal, kaya dapat kang magpaka-banal. Kung nakilala mo na si Kristo, kung tunay kang Kristiyano, kilala mo si Jesus bilang Diyos, dapat nagsisikap kang magpakabanal. Pero kung hindi ka nagpapakabanal, ay may problema. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ako ay banal, kaya dapat kang magpakabanal. Wala kang magagawa. Banal kasi siya. Banal ang Diyos, kaya dapat tayo talagang magpakabanal. Kahit pa gusto mong sampigahin, wala kang magagawa. Kahit gusto mo nang murahin, wala ka nang magagawa. Gusto mo nang saksakin, wala kang magagawa. Sapagat ang sabi ng Biblia, the vengeance is mine, not yours. Siya ang bahalang magtanggol sa iyo. Hindi mo kailangan daanin sa dahas. Sapagat ang sabi ng Biblia, ang labanan natin sa mundo ay hindi pisikal, kundi spiritual. Lahat ng nakikita mo, ng dalawang mata, lahat po ito ay hindi po totoo. Mas totoo ang buhay sa spiritual kaysa sa pisikal. Sapagkat lahat gagawin ni Satanas, madaya ka lang, igibap mo lamang ang iyong pananampalataya. At yan po yung lagi ko pong ipinaliliwanag sa bawat isa na ang lahat ng nakikita mo, mapapangit, mapaganda, hindi man yan totoo. Ang tanong, yung bang magandang sitwasyon ng buhay mo, napapalapit ka ba sa Diyos o lumalayo? Eh may mga tao kapag maganda ng sitwasyon, hindi naman lumalapit sa Diyos eh. Tama, mali? Yung bang pangit na sitwasyon ng buhay mo, mas lumalapit ka pa sa Diyos o hindi? Ay may mga tao, pangit na nga sitwasyon, minumura pa ang Diyos eh. Walang Diyos ka. Binuhay mo pa ako, dapat pinatay mo na lang ako, di ba? Ganyan tayo eh. Wala nang katapusan tong hirap na to. Totoo ka ba? Kung talagang totoo kang Diyos, dapat di mo ko pinaghihirap ng ganito. Hello? Pero sino pang gumagawa ng ikasisira ng buhay natin? Si Lord ba o tayo? Tayo. Nung nagpapasarap ka, hindi mo naman naaalala si Lord eh. Tapos nung may problema ka na, saka mo sisihin ng Diyos. Sino may kasalanan? Ikaw. Tatandaan niyo pong mabuti. Ang tunay na kapayapaan ay hindi po standard ng mundong ating ginagalawan. Kasi ang isip natin, kapag payapa, kapag pumasagana, kapag payapa ang buhay, ang isip natin, kompleto ang kinakain, maganda ang tirahan, may trabaho, hindi nag-aaway-away ang mga anak, payapa ang buhay. Yun po ba ang akala niyong payapa? Hindi po. Peke pa rin yun. Hindi pa rin po yun totoo. Ang tunay na kapayapaan, kahit may pagsubok, payapa ka pa din. Amen po ba? At yun ang standard ng Diyos. Amen po? Palakpakan naman po natin sa Lord. Eh may mga tao, may pera na, hindi pa rin payapa eh. Diba? Nag-iisip pa din kung paano dodoble ang pera. Ay yung ang hirap, diba? Hindi pa rin payapa. So ibig sabihin, hindi po solusyon ang pera. Sino po ang kailangang solusyon natin? Si Lord. Sapagkat kapag may takot ka sa Panginoon, bibigyan kanya ng sapat na talino, karunungan upang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Palakpakan naman natin si Lord. Amen po ba? Mabilis po ba ako magsalita? Okay lang po? Sabi po dito, bagamat ang Diyos po ay pag-ibig, siya ay banal, makatarungan, at pinakahuli, makapangyarihan. Makapangyarihan po ba ang Diyos natin? Ano ba ang takot sa Diyos? Hindi lang po ito puro parusa. Ang ibig sabihin po ng takot sa Diyos, marunong kang gumalang. Marunong ka pong sumunod at marunong kang umiwas sa kasalanan. Na kahit gusto mo nang pumutok sa galit, hindi ka makaputok-putok sa galit. Yung gusto mo nang magwala sa hirap ng buhay, hindi ka binayaran ng utang, 1,000 lang, galit ka na. Samantalang sasabihin ko po sa inyo, ang iyong likod,
naranasan kong hindi bayaran ng mahigit kalahating milyon. Nakakatulog naman ako. Ay ang katwiran ko, masisira na yung pagkatao ko dahil lang sa kalahating milyon. Aywa, ay awa naman ng Diyos. Dinoble pa kung ano yung nawala sa akin. Amen po ba? Palakpakan naman natin sa Lord. 8,000 samantalang tayo, hindi ka lang nabayaran ng 200, 500, 1,000, halos isumpa mo na yung tao. Hindi ka na makakatulog. Aywa, 1,000 bang halaga mo? Sa 10,000 lang bang halaga mo? Mas maganda habang hindi ka man binabayaran ng taong yun, isama mo sa panalangin. At kapag pinagpala, huwag ka namang mainggit, pinanalangin mo eh. Diba? Kaya ano pang sabi ng Biblia? Hindi lang po puro takot, dapat po meron tayong paggalang. May pagsunod at pag-iwas sa kasalanan. Kung may mga tao talagang hindi marunong magbayad ng utang, may mga tao talagang grabe na para na tayong inuulam sa kanilang kwentuhan, na parang lagi na lang tayong pinag-uusapan, mas magandang ipanalangin na lang po natin sila sapagkat ang sabi ng Biblia, defeat evil with good. Ito ang pinakamatindi. Kailangan pa din natin silang ipanalangin. Pray for your enemies. At ito ang pinakamatindi na pinagagawa ng Diyos. Pakainin mo pa. Pastor, okay na yung ipanalangin eh. Okay na yung papakainin pa. Kaya sabi ko nga po, may naalala po ako na sabi ko, Lord, pinapatawad ko na siya. Pero hindi ko po binabanggit ha. May tatago pa tayo sa Diyos. Sabi ko, Lord, pinapatawad ko na siya, pero di ako nagsasalita. At the back of my mind, sa isipan ko, pero Lord, sana hindi ko siya makita. Kasi kapag nakita ko siya, baka hindi ko alam ang aking kayang gawin. Kasi po, minessage ko na yung pamilya ko, na kapag may nangyari sa akin, ito lamang iyong hahanapin. Aba, naisipan ko lamang around 11 p.m., nagkape po ako. Aba, nakita ko. Isipin mo naman, kadami-daming 7-Eleven, ay doon pa talaga sa 7-Eleven. At ito pa ang malupit. Hindi ko lang basta nakita, lumapit pa sa akin. Sabi sa akin, hindi pa po ako pastor nun, Kelvin, kumusta? So, parang normal lang sa iyong paninirang puri mo sa akin, niloko mo ako, di ba? Pero alam niyo po, nung nagkita po kami, doon ko palang pala siya tunay na napatawad. Pero alam niyo po ba, yung pong pagkikita namin, nagkaroon pa kami ng 2 business venture na siya po ang aking investor. Amen po. Palakpakan po natin sa Lord. Maging yung kaaway pala natin, pwede pa rin palang gawing pagpapala para saan? Para sa atin. Amen po ba? Kung hindi ako nagpatawad, di wala na rin. Diba? Pero hindi ako nakatingin sa pera, nag-release ako ng pagpapatawad. At alam niyo po, sabi niya, meron ba tayong pwedeng negosyohin? Isipin mo, kapag talaga si Lord kumilos, kakaiba po talaga siya. Amen po ba? Palakpakan na po natin si Lord. Sapagkat, kung talagang may takot po tayo sa Diyos, yan po yung illustration na dapat po nating gawin. Sabi sa Proverbs chapter 8 verse 13, dapat magalit ka sa paggawa ng masama. Yung tipong paparating pa lamang, alam mo nang gagawa ka na ng masama, umiiwas ka na. Hindi naman po siguro kapaklaan ng pag-iwas. Diba? Alam mo na, sige, lumabang ka, ganyan-ganyan. Hindi mo na kailangang patunayan, ikaw ay tunay na lalaki. Pwede ka namang umiwas sa gulo. Kasi dalawa lang ang pwede mangyari. Makapatay ka o ikaw ang mapatay, di ba? Okay pa sabihin, bakla ka, di ba? Hindi ka pala imikuan. Okay lang yun. Basta alam mo na ginagawa mo ito para sa ating Panginoon. Binago ka na, hindi ka na kagaya ng dati. Bakit? May Kristo ka na sa puso mo. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Kaya po isa sa pinakamahalaga, dapat din po nating tandaan, sabi sa James chapter 1, verse 22, hindi lang po dapat tayong taga-pakinig, dapat tayo po ay gumagawa. Sapagkat sabi ng Biblia, faith without work is dead. Hindi lang po dapat natin nakinig, dapat po ay ginagawa po natin. Sapagkat aminin man po natin o hindi, may mga tao po dyan, kapitbahay po ninyo, sa paligid po ninyo, na nabalitaan na tayo po ay may ganito. Tama po ba? Pero, hindi man po sila sa atin sumasama sa ngayon
tatandaan niyo pong mabuti, nakatingin po siya sa bawat buhay na meron ka kung talagang binabago ka na ng Diyos. Darating ang araw, hindi mo man sila iniimbita na makinig dito, magugulat ka na lang, Mare, alam kong may pagsubok ka sa buhay. Pero bakit kahit may pagsubok ka, lagi ka pa rin masaya? Anong sasagot mo? Kasi may Kristo ako sa puso ko. Amen po ba? Kasi sa totoo lang po niya, may mga lugar po akong pinupuntahan. Malayo pa lang po ako, masaya na po sila. Gusto niyo po bang ganon? Yung makita ka pa lang, yung ikaw makita ka pa lang, alam niya na sinasamahan ka na ng banal na spirito. Sinasamahan ka na ng Panginoon. Bakit? Binago ka na, hindi ka na yung dating Kelvin, hindi ka na yung dating ganito na palamura, yung palasigaw, yung tipong binago ka na. Hindi man po overnight ang pagbabago, pero tatandaan niyo pong mabuti, may tamang panahon para po sa bawat isa. Amen po ba? Kaya palapakan po natin si Lord. Kasi mapapansin niyo po, in-invite na natin ang in-invite. Ayaw pa rin talaga, di ba? Pero hindi niyo po alam, tinitingnan po niya yung bawat buhay na meron po kayo kung talaga bang totoo ang ating pinananampalatayanan. Amen po ba? Tama po ba? Tama. Palakpakan pa natin sila. Kaya po isa po sa pinakamahalaga na maunawaan din po natin, bakit nawawala ang takot ng mga tao sa Diyos? Number one, dahil hindi siya nakikita. Pero kapag po naunawaan po ninyo ang Biblia, ang tungtungan ng Diyos ay itong mundong ating ginagalawan. At ang kanyang trono ay ang kalangitan. Makapangyarihan po ba siya? Yes. Nasasanay po kasi tayo sa kasalanan. Iniisip natin na mabait ang Diyos. Iniisip kasi natin na hindi siya humuhusga. Kulang po tayo sa kalaman sa kanyang kapangyarihan. Pero gusto niyo po bang maunawaan kung gaano po katindi ang kapangyarihan ng Diyos? Pag binasa po natin ang Genesis chapter 1, siya lang naman po ang lumikha ng lahat. Makapangyarihan po ba yung Diyos natin? Ay yung ating pangangailangan, simple lang po yan. Ang kailangan nyo lang po, numero uno, ay kailangan po nating magsumikap talaga na lumakad sa kabanalan. Sapagkat kailangan po nating itanong sa Diyos, Lord, di ba ang sabi niyo po sa inyong salita na lahat po ng ating ginagawa, dapat po ito ay nabibigyan ka ng glory? Ibig sabihin, ano man po yung ginagawa natin sa bawat araw, napapapurihan ba ang Diyos? Kung hindi, mag-isip-isip ka. Kasi paano susolusyonan ng Diyos ang problema mo? Ikaw nga, wala kang pakailam sa sasabihin ng Diyos sa ginagawa mo. Ang iniisip mo lagi ay iisipin ng mga tao. Tatandaan niyo po mabuti, kahit solo kang banal dito sa landing, okay lang yun sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan. Tayo man dito ay marami man po tayo dito, kung isa lamang ang nabubuhay sa kabanalan, okay lang po yun. Darating ang araw, may tamang panahon din, isusuko nyo rin po ang inyong mga buhay. Pero yung kung pag-upo nyo po dyan, ay ano na po yan, na senyales na po yan, na handa po kayong magbago. Amen po ba? Sapagkat nag-aaral po kayo ng salita ng Diyos. At isa sa napakahalaga na sinasabi po ng Diyos, sabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 39, gaano po siya kapangyarihan, katindi ang kapangyarihan? Siya lang naman po ang may hawak ng ating buhay at kamatayan. Ibig sabihin, kung siya po ang may hawak ng ating buhay, magpasalamat po tayo kung ginigising pa tayo ng Diyos araw-araw. Sapagkat naniniwala ang Diyos na may maganda kang gagawin sa bawat paggising niya sa'yo. Pero kung ang cycle ng buhay po natin ay parang paikot-ikot lang, abay mahiya naman po tayo sa Diyos. Mahiya naman po tayo. Kailangan po talaga natin gumawa ng paraan. Kahit isang tao lamang na mailapit natin sa Diyos na mabago, ang sabi ng Biblia, libo-libo anghel ang nagdiriwang kapag mayroong isang kaluluwa na tumanggap sa Diyos at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Mahirap po na ang lagi lang nating napapasay ay mga taong nakikita ng ating dalawang mata. Mas masarap mapangiti ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Kaya kung malinaw po sa atin na si Lord po ang nagbibigay ng buhay at siya rin po ang
magbibigay ng kamatayang naghihintay sa atin, magpasalamat po tayo kung patuloy pa rin pong dinudugtungan ng Diyos ang ating buhay. At sabi po sa Hebrew chapter 9 verse 27, siya po ang hahatol sa lahat. At siya po ang may kapangyarihan na itapon tayo saan? Sa impyerno. Kung siya po ay makapangyarihan, tandaan po natin yung bang ating ginagawa ay katapon-tapon sa impyerno o hindi? Di ba? Kung naiisip po ninyo, nakatapon-tapon sa impyerno yung ating ginagawa, may panahon pa po para po magbago po tayo. May panahon pa. Tayo po ay kinakausap ng Diyos na may panahon pa, ganun po siya katindi ang kapangyarihan. Alam niyo po, ang mga sinisigaw ng mga nasa impyerno, bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Hindi po totoo ang purgatoryo. Wala po sa Biblia ang salitang purgatoryo. Di mo ba kapag namatay, meron pang padasal para sa patay? Sa Katolik, babayad ka pa para magpadasal, tama po ba? Pero ang totoo po niyan, once na namatay na at hindi ka nakahingi ng tawad, wala na. Wala na pong pag-asa po yan. Wala na. Kaya hanggat tayo po'y may hininga pa, humingi ka na po ng tawad sa Panginoon. Isang malaking kalokohan po yun na magpapadasal ka sa patay, wala po sa Biblia po, no? Wala po yun. Kaya nga lahat ng itinuro na ating pong inadapt, na tinuro ng mga kanununuan pa natin, isipin mo, saan ka nakakitang babayad ka sa dasal? Ay libre naman yun. Kaya nga nung namatay ang ating Panginoong Hesus, napunit na yung curtain, di ba tinuro ko po yun? Napunit mula sa taas hanggang sa baba, sapagkat wala ng barrier between man and God. Lumuhod ka lang, pumasok ka sa loob ng kwarto mo, manalangin ka, pinatawad ka na ng Diyos. Pero kapag ikaw ay humihinga pa, at hindi ka nagpatawad at pagtawid mo'y nasagasaan ka, ay tapos ka. Di ba? Kaya nga ang daming mga lublob sa kasalanan kasi naniniwala saan? Sa purgatoryo. Gawa lang ng kasalanan. Bakit? Ay pag ako na may namatay, ipapanalangin naman ako ni na inay. Walang ganon. Wala pong ganon. Diretso ka na po doon. Kaya habag na lamang ang pwede pong mangyari sa inyo. Pero ang tanong, kahabagan pa kaya tayo ng Diyos kung mas masaya tayo sa paggawa ng kasalanan? Kaya nga yung humarap na sa Diyos na ang sabi ng Diyos, hindi kita kilala. Ikaw na gumagawa ng kasalanan. Pero anong sabi po nung humarap sa Diyos? Ginawa ko po ang lahat, ginamit ko yung pangalan mo, nagpalayas ako ng demonyo, nagpagaling ako ng may sakit sa pamamagitan ng iyong pangalan. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Hindi kita kilala. Bakit? Nakikita nga ng tao na gumagawa ng mabuti pero may tinatago pa lang kasalanan. At lahat po yan ay lantad sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Palakpakan na po natin si Lord. Ito na po ang pinakamaganda, resulta ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Gusto niyo na po malaman? Pag tayo po ay nagkaroon ng tunay na takot sa Diyos, magkakaroon po tayo ng karunungan, malalampasan po nating lumayo sa paggawa ng kasalanan, at ito po yung pinakamaganda sa lahat, magiging maayos ang takbo ng ating buhay. Gusto niyo po ba yun? Kaya tayo minsan parang wala ng katapusan ng hirap, sapagkat totoo niyan, mas gusto nating gumawa ng masama kaysa sa paggawa ng mabuti. Parang laging pasaan mo ang mundo. Parang lagi kang galit. Pwede bang kahit papaano ngumiti ka naman kahit saglit? Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung nangiti nga yan. Di ba? Yun, di ba? Ang gaganda ninyo pag nangiti. Di ba? Pero wag masyado daw kang ngiti kasi lumalabas yung wrinkles. Di ba? Yung medyo soft lang yung ngiti. Soft lang, di ba? Tatandaan nyo pong mabuti, kapag nagkaroon po tayo ng takot sa Diyos, mas napapalapit tayo sa Diyos at hindi man tayo kailanman lalayo sa Kanya. Masarap po ba yun? Yung tipong kahit tuyo ang ulam, kahit gulay lang o kangkong o ano mamaya pa, mahal din ang kangkong yung gulay, di ba? Kahit gulay lang, kahit simple lang, mahalaga buong pamilya walang sakit, may bahay na natitirhan, samantalang sa Maynila, sa kariton. Di ba? Talagang, pero pag titingnan mo sila, ang dami-dami nilang nakatira sa kariton, pero nakikita mo, lagi pa rin silang masaya. Ay samantalang tayo, ilan ang kasa? 'Di ba? 3 anak, puro may pamilya na, magkakasama pa din.
lagi pang galit, di ba? Ay samantalang yung nasa Maynila, kita mo ng andudumi ng itsura pero kita mo bangas yung ano bakas sa kanilang mga labi ang kanilang pagngiti, di ba? Kaya kulang na lamang tanungin ko paano kayo nagiging masaya sa ganyang sitwasyon ng inyong buhay. Samantalang tayo nakakaligo ng maayos, nakakakain, nakakabayad sa hulog sa card, di ba? Nakakabayad hulog sa mga utang-utang, di ba? Mas masarap pa rin po yung buhay natin kaysa saan? Sa iba. Amen po ba? Doon pa lang po ipagpasalamat na po natin saan? Sa Panginoon. Pero po, ang gusto ko pong ipaunawa po sa lahat, natutunan po nating magmahal sapagkat meron pong unang nagmahal. Sino po yun? Ang ating Panginoon. Bagamat tayo po ay magkakaroon ng takot sa Diyos, pero po ito po yung balanse. Bagamat may takot po tayo sa Diyos, pero punong-puno ng pag-ibig. Amen po ba? Para po bang anak at saka yung, para pong ama at yung anak. Hindi sumusunod yung anak dahil papaluin siya. Sumusunod siya sa tatay niya sapagkat naniniwala siya sa authority na ibinigay ng Diyos sa tatay niya, kailangan niyang irespeto. Ganon din lang po sa ating Panginoon. Hindi lang po tayo takot sa Kanya, pero po punong-puno ng pag-ibig na kahit nahihirapan tayo, kailangan nating lumaban ng patas. Kasi may mga tao talagang hindi lumalaban ng patas, di ba? Pero tatandaan niyo po, kahit po gaano kahirap ang buhay, lumaban pa rin po tayo ng patas at sa huli, may reward na naghihintay po saan sa atin. Hindi man po dito natin makamtan sa lupang ating ginagalawan, sa kabilang buhay, naghihintay naman po doon yung magandang buhay. Sa kabilang buhay, hindi na po tayo iiyak, hindi na tayo malulungkot, wala nang katapusang pagdiriwang, pagsasaya na kasama natin ang Panginoon. Mas masaya po ba yun? Yan. At kapag nagawa po natin yun, may takot tayo na punong-puno ng pag-ibig, dito na po magkakaroon ng tunay na relasyon. Yan. Di ba tunay na relasyon? Ang hirap kaya na ikaw po ay puro takot saan? Sa magulang. Nanginginig sa takot, di ba? Konting pagkakamali, palo, di ba? Pero kapag may pag-ibig, di ba ang saya? May takot ka, pero masaya pa rin. Kasi alam mo, na pinapalo ka kasi mahal ka ng iyong magulang. Meron kasing magulang pinalo pero hindi pinapaliwanag. Wala lang, trip lang. Mambubugbog lang. Bakit? Walang sinaing, di ba? Pero may mga tatay, kahit walang sinaing, anong gagawin niya? Para hindi na maingay, magluluto na lang siya. Ganon yung asawa ni mama. Galing na sa trabaho, siya pa ang magsasaing, siya pa ang wala kang makikinig. Tahimik sa bahay. Nalaman tuloy. Di ba? Mabait mo kasi sa para. Kaya sabi ko kay Love, yung pong yung soon na mapapangasawa ko. Ayan na. Soon, magandang ehemplo na magaya ko na yung tahimik lang, ang sarap pala ng tahimik ang bahay, na ang maingay lang is di ba? Yung hindi nagaganon, masaya pala yun, masaya, di ba? At talagang payapa lang. Ang kailangan mo na lang gawin, sumunod ka na lang, di ba? Para tahimik, di ba? Tama po ba? Di ba? Ay, hindi na po, kung tutusin po, hindi natin kailangan tanungin si Lord. Lord, ano po ba yung plano niyo po sa akin? Kahit mahirap, susunod pa rin po ko sa inyo. Amen po ba? Kaya ano po yung pinaka-challenge? Tanungin niyo po yung inyong sarili sa akin pong pagtatapos. Tanungin niyo po yung sarili. May takot ba talaga ako sa Diyos? O mas may takot pa ako sa kapwa ko tao? Kapag may mas takot ka pa po sa asawa mo, abay teka. Mas magandang may mas takot ka sa Diyos kaysa sa iyo? Asawa, hindi pa pwede yun na mas takot ka pa sa asawa mo kaysa sa... May kaya yung asawa mo, sinusunod mo. Di ba? Pero si Lord, hindi mo naman sinusunod. Di ba? Ito na po yung tamang panahon para manumbalik po uli yung tamang pagtingin natin sa Diyos. Tatandaan niyo pong mabuti, hindi po laruan ng Diyos. Hindi po tayo naglalaro. Hindi po siya last option. Siya po yung Diyos na sariling na tagapagligtas ng ating buhay. Kung siya po yung Diyos na tagapagligtas ng ating buhay, hindi ka po basta-basta maglalaro sa iyong buhay na meron ka. Tanungin mo yon, Diyos, Lord, paano po ba ako magiging pagpapala sa marami? Kahit po kapos. Paano po ba ako makakatulong sa kapwa ko kahit po may kulang? Pero alam niyo po ba,
Merong parami po ako nakakausap, natutulong daw siya kapag nanalo na sa loto, lumaki na ang sahod, yumaman na. Kapag ganun pong mentalidad po ninyo, kailan ka pa makakatulong? Hindi ka na makakatulong. Tatandaan niyo pong mabuti, mahirap mangako yung hindi mo pa nahawakan. Madaling sabihin, pero hindi mo pa naman nahawakan. Di ba? Sabi nga, huwag ka muna magbilang ng sisiw kung hindi pa basag yung bugok. Ay, hindi pa basag yung itlog, di ba? Ay, naku, dami ko magiging siyo. Yung pala naman ay isa lang ang, puro bugok naman pala. Di ba? Ito yung malupit. Nung nandyan na yung pagpapala, ay saka na muna, ang daming bayarin. Tama, mali. Pero alam niyo po, ang community pong ito nagsimula sa isang tray ng itlog at 5 kilong bigas na ngayon po ay mahigit kumulang umaabot na po tayo ng 200 na part ng Healing Hearts community. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Kung makikita niyo po ang sasakyan ko, tatatlong gulong na madalas pang sira. Pero ako po, kapag po kami may outreach ng Batangas, 122 kilometers papunta ng Talisay, Calaca, Batangas, isipin niyo po yun, nasisiraan po kami, umiiyak po ako sa Panginoon, Lord. Kahit po ganito ang sasakyan ko, kapag may nangangailangan ng panalangin na gustong isuko ang buhay mo, pupuntahan ko kahit ganari ang sasakyan ko. Pero sana dumating ang araw, hindi ko po alam kung kailan, sana mapalitan po ng magandang sasakyan. Ito na po sa hello po, nandiyan po ba kayo? Palakpakan naman natin si Lord. Kahit po ako hirap yan, na-witness yun ni Mama. Ano, Mama? Talagang pupunta kami talagang, mahirap po kasing sabihin na, Lord, Pastor, mayaman ka na kasi hindi nyo po alam paano po ako simula. Pwede nyo po makita yung dati kong Facebook sa bago kong Facebook. Makikita nyo po yung buhay na meron po ako, paano ako nagta-travel. Huwag nyo na lang pong tingnan yung meron ako. Sumunod lang po ako sa Diyos, nagkaroon lang ako ng takot sa Diyos, at siya na po ang kumilos sa buhay ko. Amen po ba? O yun, nagse-second mo na si ba? Totoo yan, di ba? Kasi po, hindi po ito trip-trip lang. Ito po yung literal na non-profit organization. Wala pong negosyo dito sa ginagawa namin. Kami pa yung nalalabasan ng pera. Hindi po kagaya ng mga religious group na saan damakbak ang pera, walang focus kundi magpagawa ng mga kani-kanilang mga simbahan. Pero na-neglect yung mga taong nagugutom, mga balo, hirap sa buhay, nangangailangan ng panalangin, yung pong mga nasa loob ng mga hospital, yung pong mga wala talagang pera, niloob po ng Diyos na matulungan po namin yung mga yun. Nakalikom po kami ng mahigit 50 mil sa bawat pasyente. Hello po, nandyan po ba kayo? Na yung mga tao pong napapanood po ako sa social media, sila po ay nagtulong-tulong para matulungan po yung mga tao. Pero nagbago na po kami ng sistema sapagkat ang tingin na sa amin ay mga mapipera. Hindi na po si Lord ang tinitingnan, kundi yung pera na. Kaya nag-focus na lang po kami sa feeding program, mas napapalapit kami sa tao, at mayroong pagkakataon na maramdaman nila yung tunay na pag-ibig namin. Amen po ba? At ito na po yung naging resulta. Amen po ba? Kaya sabi ko, ito po, makikinig lang po nila. Sabi ko, Lord, ang purpose ko po talaga, number 1, bakit po kami nagpipiding program dito? Na sana yung tagaluto namin, maramdaman niya yung pag-ibig namin sa kanyang barangay. Yun po yung dinadalangin ko. Saka na po yung to follow na yung mga taong napapakain po namin. Ang gusto ko makita po nung pamilya, yung puso namin na willing na tumulong sa barangay na meron po kayo. At ito na po. Ito na po yung naging bunga. Hindi naman po ako nakiusap na, uy, tita, tabi, di ba tayo magkaroon ng... Wala namang ganun na po. Pero si Lord kumilos at na-witness po nila kung gaano po kabuti ang Diyos. Sa iba't ibang barangay, nagsama-sama. Wala man po kaming templo, pero meron naman po kaming puso na abutin ang bawat barangay na ipinapagawa sa amin ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan na muna natin sa Lord. Yan po yung pinakamaganda na dito na po ako magtatapos. Tatandaan niyo pong mabuti, once na natutunan po nating magkaroon ng takot sa Diyos, dito na po papasok ang simula na maging matalino po tayo at magkaroon ng tunay na buhay na kasama natin ang Panginoon. Hindi laging problema, hindi puro sama ng loob. Minsan naman,
yakapin mo naman yung problema na kasama mo si Lord. Ano po? At maniniwala po kayo, yung problema na yan, kusa nang bibitaw sa'yo. Sapagkat lumalabang ka na sa buhay na kasakasama ang ating Panginoon. Ang hirap kayo lagi mag-isa. Ano po? Tama po ba? Pero kapag kasama niyo po siya, kahit feeling mo inabandono ka na, tama po ba? Pero kapag po ikaw ay nanalangin, nagbasa ng kanyang salita, magugulat ka na nandyan pala siya, na hindi pala tayo niya pinabayaan. Di ba? Sige po, ipagsiyoko po tayo, mananalangin po tayo. Sige po lang po kayo. Ilagay niyo po yung kanang kamay sa kaliwang dibdib po ninyo. Sundan niyo po yung aking panalangin. Panginoon, patawarin mo kami kung nawala ang takot namin sa iyo. Kung mas pinili naming sundin ang sarili naming kagustuhan kaysa sa iyong kalooban. Ibalik mo sa aming puso ang banal na paggalang at takot namin sa iyo. Takot na maglalayo sa amin sa kasalanan at magsimulang mapalapit sa iyong presensya. Turuan mo kaming mamuhay na may karunungan at pagsunod sa iyo. At higit sa lahat ng bagay, ikaw na ang aming igagalang at susundin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan mo natin si Lord.